Ito ang mainit na balita at trending ngayon sa mundo ng social media. Matapos ibunyag ni Senador Jinggoy ang tungkol sa partner ni Mayor Go na di umano'y isang politiko na pogo protector, pero hindi naman niya ito pinangalanan. Abay heto at sinagot na ng isang senador ang mga binunyag ni Jinggoy. Dagdag pa ng mga netizens, huwag sanang gawing mala showbiz ang kaso ni Mayor Go tulad ng ginagawa ni Jinggoy na may pa-blind item pa. Matindi nga ang panawagan ng taong bayan na sana'y ipasara na lahat ng pogo dito sa ating bayan. Pero ayon naman kay Jinggoy, huwag naman ang lahat ng pogo ay ipasara dahil nakakatulong naman ito. Kaya naman narito ang matinding sagot ng isang senador. Oo, with all due respect sa SP Pro Temp. Kasi dati nang pangako yung maraming trabaho sa mga Pilipino. Konti lang at mas marami pa nga sa naging empleyadong Pilipino ay naging biktima. Hindi namang empleyadong enjoying their full rights as working people. Kahit yung mga legal na pogo, yung nabigyan dati ng PAGCOR ng lisensya, more than 200, kalaunan 190 plus ba yun na sinuspinde din ng PAGCOR. Tapos di rin nila masiguro na lahat ay sumunod. Kasi baka at mukha yung iba tulad nitong dating Hongsheng na naging Zunyuan na lang ay nagpatuloy pa rin sa operation. Nagkunwari pa ang Zunyuan na may provisional license sila na pinasinungalingan ng PAGCOR mismo. So mukhang kahit yung nagsisimulang legit or legal na pogo or pogo na may lisensya nung una, nagmo-morph din nagmo-mutate na nagiging illegal tapos dumadako talaga sa human trafficking and crypto scamming at nitong huli, lumalabas sa aming investigasyon, dumadako din sa money laundering. At narito pa ang matinding kasagutan sa mga tanong tungkol sa investigasyon kay Mayor Go at ang illegal na pogo operation. My question is about this certain barangay captain in Banban, Tarlac. It was reported that this barangay captain was suspended by Mayor Guo because of his refusal to sell about 500 plus na hectares, 54 hectares. And it will be parang in coordination with this Chinese group. It's ancestral domain. Paano po ang gagawin natin dito? Dahil obviously, sinasabi po doon kasi may resolution pa raw yung kanilang, yung Office of the Mayor and yung sanggunian na parang he was suspended for not abiding. And considering na ancestral domain, gagawin din pogo, ano po ba ang mga move natin para dito? Will it be a point against Mayor Guo dahil that's against the Constitution? It would be against the Constitution. It would be against the Indigenous Peoples' Rights Act. Hindi pa po namin napag-aralan yung issue yan, pero narinig ko na nga yung usapin di umano ng land grabbing sa lupang ninuno ng mga katutubong Pilipino. Kung may aspeto pang ang isang barangay captain na IP leader ay sinuspindi ng mayor dahil nanindigan sila sa lupang ninuno nila na may karapatan sila sa ilalim ng IPRA, kung investigahan at mapatunayan na may ginamit na kapangyarihan ng mayor laban sa isang barangay captain sa ganyang usapin ng sapilitang pagpapabenta ng lupa, hindi yan makakabuti kay Mayor Alice Guo. Okay, Danielle? Ma'am muna. Ladies first. Hi ma'am, good afternoon po. Ma'am, meron po kayong natanggap na information na allegedly the father of Mayor Alice Guo ay connected daw po sa Chinese Communist Party dahil meron pong mga posts sa social media. But did you receive any actual report on this po? Namomonitor din namin yung mga posts sa social media ng ating mga netizens at ng ilang, siguro mga nag-research din tungkol dyan. At bahagi yan ng mga tanong kung bakit pinapa-raise ko sana kay Presidente sa pamamagitan ng NSC, yung aspeto ng POGO ba ay banta sa ating pambansang seguridad. Ang POGO ba ay hindi lamang konektado sa mga international crime syndicates, pero siya rin ba ay konektado sa ganitong mga international crime syndicates dahil ginagamit ng ibang bansa laban sa pambansang interes ng Pilipinas. So, importanteng tanong pa rin yan. Ma'am, pinapaimbita po natin si Nancy Gamo and then last week po meron siyang mga radio interviews, sinasabi niya na willing naman daw siya humarap
Nagparating na po ba siya sa committee na a-attend po siya sa susunod na hearing? Hindi pa naman, pero kung haharap siya sa komite namin, paghandaan niyang sagutin, dahil may documentary evidence kami, na bukod dun sa siya ang naglakad ng mga papel ng mga naunang negosyo ni Alice Guo, ay siya rin ang nag-aayos ng mga papeles para maka-operate ang Zunyuan sa Bamban nung mga taon na mayor na si Mayor Alice Guo. Napakinggan ko yung at least isa sa mga interview nila, dami niyang alam tungkol kay Mayor Alice Guo. Maalala nyo, nung una kong tinanong kay Mayor Alice Guo, ang Nancy Gamo, ang unang-unang sagot niya ay hindi ko alam. What does that tell you, ma'am? Na si Nancy Gamo nga po sinasabi niya, over a decade niya nang kilala si Mayor Guo at parang personal na kilala, and then Mayor Guo was denying knowing her dun pong umpisa. So, ibig sabihin, nagsinungaling na naman si Mayor Alice Guo tungkol kay Nancy Gamo. Sorry, last ma'am, ano po kaya motivation? Bakit po kailangang magsinungaling on the identity of Miss Nancy Gamo? Siguro, kailangan magsinungaling kung may kailangang itago. So, kung ang pinaka-iniimbestiga namin kay Mayor Alice Guo ay yung kanyang link sa Zunyuan, baka ayaw din niyang i-confirm ang pagkakilala niya sa kahit sino pang ibang tao na may documentary evidence na kami, may link din sa Zunyuan. And then Danielle. Afternoon. Ma'am, si Senator Jinggoy po ini-insist na allegedly meron daw partner si Mayor Guo na parang allegedly involved din daw sa Pogo. Do you intend na invite din po yung sinasabing partner daw ni Mayor Guo? Sa ngayon, hindi po. Hindi po. Inaalam lang namin yung personal life ni Mayor Alice Guo sa pagkakonekta niyan sa kanyang legal identity at sa legal personality para gawin o di dapat gawin yung ibang mga official acts niya. Kung yung taong tinutukoy ay may kinalaman sa Pogo, sa ibang bahagi ng bansa, posibleng at sometime in the future, maimbestiga yon kapag mayroong tulad sa amin ngayon na may tumakas na biktima at nalaman po namin yon. Or kapag magfa-fact find sa Pogo sa buong bansa, halimbawa kung tatalakayin ito ng NSC. Pero sa ngayon, wala pong balak pa ang komite imbitahin yung taong iyon. Okay. Hi, Senator Bons from Rappler. Ma'am, balikan ko lang po yung sa SALN. Kasi di ba during the last hearing before, she presented two. June 30 and then July 1, and then you question bakit biglang bumaba. So tanong ko lang po, is your office looking into this? Kasi may precedent before, during the Corona impeachment trial before, yung sa Senate din, merong at least 6 public servant na na-dismiss because of minor infractions sa kanilang SALN. So is this another ground for disqualification for the mayor? Sa ngayon, if it will lead to that, then pag-reinforce siya dun sa ibang mga procedure, halimbawa sa COMELEC, or sa ombudsman ba yon, yung isa na posibleng matanggal sa posisyon. Pero just as surprisingly contradictory documents, yung pagtanggal ng mga 7 real assets as land properties mula dun sa unang SALN of 2022 papunta dun sa pangalawang SALN of 2022, 1 day apart lang. Yung pagtanggal sa mga business interests dun sa pangalawang isinumiteng 2022 SALN, talagang pwedeng lumabas na paglabag dun sa obligasyon naming lahat ng mga nagtatrabaho sa gobyerno na magbigay ng kompleto at totoong statement of assets, liabilities, and net worth. Ma'am, si retired Brigadier General Jerry Samudio, may pinadala po siyang mga information na parang sa tingin niya warrant sa Senate inquiry. Galing daw ho ito sa isang dating Deputy Director General ng National Security Council. Ito ho yung mga details. Kaugnay po ito ng, sabi niya, ay significant presence and activities ng mga Chinese doon sa isang island sa Cavite. Nandito po yung ilan, kasi ang haba-haba ng sinabi niya. Approximately 30,000 Chinese nationals reside and work on Pogo Island, Cavite, formerly Island Cove Resort. And then all consumables such as beer, snacks, and soft drinks served and sold on the island are China-made and packaged.
there are at least 2,000 Filipino construction workers on the island housed separately. The island employs an airport-style entry system with computerized, colored, and numbered passes. A restricted VIP housing block which no Filipinos can access overlooks the Philippine Navy's Sangley Point Naval Base. At marami pa ho siyang ibinigay na mga informations na galing nga daw ho sa dating Deputy Director General ng National Security Council. So ang tanong niya, given itong mga alarming details, can the Senate initiate a Senate inquiry to investigate the truth of these matters kung ito daw ho ay totoo? Kung matuloy yung pag-aksyon sa rekomendasyon ng Senate Committee on Economic Affairs na pinirmahan kong committee report na i-ban ang POGO sa loob ng 3 buwan, kung pagkatapos ma-finalize itong committee report ng Senate Committee on Women at siguradong ire-recommenda naming paalisin na ang POGO sa Pilipinas, then kahit aling POGO hub, kahit saang bahagi pa ng bansa, ay kakailanganing paalisin din. Pero may initial info na kayo tungkol nga dito sa island ko? Yung ganitong mga inputs mula sa social media sa iba't ibang netizens natin at iba't ibang mga manunulat. And then may mensahe sa inyo, ma'am, na sabi niya, an inquiry is crucial for ensuring the sovereignty, security, and well-being of our nation. I trust in your commitment to safeguarding our country and hope that through your efforts, the government can take immediate step to address these concerns. Yun po yung message. Maraming salamat kay General Zamudio. And i-follow up po talaga namin yung panawagan sa NSC at sa pamamagitan ng NSC, panawagan kay Presidente. Okay, Marlon. Yung binanggit ni Ate Selly, di ba mas interesting yun kasi yung Island Cove, malapit na malapit talaga siya sa naval base natin sa Sangley Point. Yeah. And actually, even before that, may mga ganong concern na na yung pagtatayo ng POGOs doon, baka parang smoke screen lang siya to surveil yung naval base natin sa Cavite. That's why yung tanong sa NSC at kay Presidente kung ang POGO ba ay banta sa national security. Dahil may ganitong posibleng aspeto sa lahat ng POGO hubs dito sa buong Pilipinas. So, kaya interesante whether that hub or others dahil sa ganong aspeto. Yung kung ano lang po yung pwede nyong ma-share, Senator, kasi yung binabanggit nyo na national security threat, can you mention even a few instances or issues discussed during the executive session na pwedeng hindi i-share sa public? Bakit yung nasabing national security threat na yung POGO? Nung simula ng executive session, akong nagpaalala sa lahat na executive session ito at subject sa rules ng Senado. Kinaya kong talakayin yung ilang mga paksa na tinalakay namin. Pero sigurado sa pagdating ng susunod na committee hearing, open hearing, public hearing, mai-surface na namin yung ibang mga punto na by that point in time, mas na-finalize na at hindi na subject ng ongoing operation or ongoing investigation.